Good morning mga ka-issue! Kumusta na kayo? Okay, so saan dako ka man ng daigdig naroon ngayon? Tutok lang sa ating channel dahil ating pag-uusapan ang mga usapin sa loob at labas ng bansa. Okay, so mainit na issue sa ngayon at inaabangan ng lahat ang SONA 2024 ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so ano nga kaya ang nilalaman ng kanyang SONA? Okay, so ito po ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga isyung dapat alam mo. Okay, so sa kasalukuyan po ay naisapinan na siyempre ang speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, kaya nga ang tanong, ano ang inaasahan natin magiging laman ng kanyang SONA sa taong ito? Okay, so ang tanong, what issues do you want President Bongbong Marcos to tackle? Ano ba yung gusto nating talakayin niya? So, nagkaroon po ng maraming survey at mula sa mga survey na ito ay kukunin natin ang pulso ng bayan. Okay, ang mga pangunahing paksa na gusto nilang pag-usapan sa SONA ay ang mga sumusunod. So, unang-una na rito yung mataas na presyo ng bilihin. Siyempre naman, no, relate tayong lahat kasi nga patuloy na tumataas ang presyo ng halos lahat ng bilihin, lalo na ng bigas. Okay, so ang tanong ng mga netizens, nasaan na ang 20 pesos per kilo ng bigas? Ayan, so bakit ba imbis na ito'y bumaba, ayon sa kanila ay patuloy pa rin tumataas, no? Alam naman natin na ang bigas ay staple food ng mga Pinoy. So ito ang di pwedeng mawala at wala itong alternative na pwedeng ipalit sa mesa ng bayan. Okay, so yan ang una. So isa pa rin sa gusto talaga nilang pag-usapan ay ang inflation crisis na dinaranas ng ating bansa sa kasalukuyan. Okay, ano pa? So isa din sa concern nila ang salary increase. Ayan. So, although nagkakaroon ayon sa kanila ng salary increase, ay parang hindi ito sapat, no? Para talagang makasurvive at mabuhay ng makasasapat para sa pangangailangan. Parang ang layo ng presyong hinihiling sa presyo ng dagdag sahod na ipagkakaloob. Okay, so ito ang mga paksa na gusto nilang talagang talakayin at mapag-usapan. Okay, bukod dyan ay syempre ang tungkol sa jeepney modernization. Alam naman natin, lalo na yung ating mga kababayang driver, talagang tinamaan dito, no? So nakalulungkot man, pero since ito ay bahagi ng programang modernization, ay ito pa rin yung hinahanapan ng solusyon, no? Na huwag naman masyado talagang tamaan ang ating mga kababayang driver at operator ng mga jeepneys. Okay. What else? Ano pa? Okay. So isa rin sa inaingat na is talagang pag-usapan itong peace and order sa Pilipinas. So sabi nila, bakit lumabas na uli ang mga kriminal at ang mga drug addicts? So parang eto, no, balik na naman sa medyo kaguluhan ng bansa. Okay, so ito ang gusto nilang siguro malaman ano ba ang mga plano hinggil dito. Okay, next ay ang down economy. So dahil nga sa inflation at ano pang factors ay nagkaroon talaga ng pagbaba ang ekonomiya ng bansa. Okay, so ang ilan din sa suliranin sa ating mga foreign investors na ayon din sa ating mga na-interview na netizens, mga ka-issue ay lumipat na, no, at natakot na mag-invest dito sa ating bansa. So gusto talaga nilang malinawan ano ba ang tungkol dito. Okay, next ay ang ayon sa kanila ay badya ng war against China, di ba? Ang badya ng giyera or kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at China, kaugnay ng mga pangyayari sa West Philippine Sea. Okay, so kaugnay din ito, ang tanong nila ay yung tungkol sa missile system
nailagay sa ilang bahagi ng Pilipinas. So meron siyempre agam-agam at pag-aalala na maaring ang bansa ay maging puntirya, no? If ever na magkakaroon ng giyera, pandaigdigan. So, maaaring maging puntirya dahil dito sa missile system na narito na sa ating bansa. So, ito po ilan sa mga mahalagang topics and issues na gusto talaga nilang pag-usapan at ilatag dito sa SONA 2024 ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Okay, bukod sa mga netizens ay syempre meron ding mga pahayag ang ating mga senador, no? Ating mga senador ng bansa. Okay, alamin natin ang ilan sa kanilang mga ibinahagi na nais talaga nilang matutukan dito at mapag-usapan, no? Mailatag sa SONA-ng darating. Okay, ayon kay Senador Peter Cayetano, so gusto niya talagang ilatag ng Pangulo ang kanyang plano, lalo na sa infrastructure projects ng bansa. So sabi niya, dapat ito ay mailatag, no? Lalo na yung mga long term. For example, subway, sabi niya. So dapat kung merong ganitong plano, ngayon pa lang ay talagang itap na yung mga agencies na hahawak nito para ma-reach yung goal, ano man ang goal ng bansa. So dapat malinaw na ngayon pa lang ayon sa kanya. Okay, next naman kay Senator Coco Pimentel. So, sabi niya, since bagong Pilipinas, so dapat meron ding bagong pulisiya. Ayan, sabi niya. At, syempre, for the better, di ba, ng mga policies na ilalatag din dapat at malinawan ng sambayanan. At isa sa mahalaga na gusto niya talaga maging laman ng SONA ito ay ang pagbaba ng pogo. Gusto talaga niya na malinaw, no, na madiscuss, masambit ng Pangulo, na maiban ang pogo dito sa ating bansa. Okay, kasama rin ito, syempre, yung kanyang mga achievements, so, ang kanyang administrasyon, at nais rin niya na magkaroon talaga ng malinaw na report ang Pangulo kaugnay ng kanyang report sa sektor ng agrikultura. Ayan, so anong kanyang plano para naman mapababa ang presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na ang presyo ng bigas, di ba? Yan ang bukang bibig ng sambayan ng Pilipino, ang bigas. Okay, mataas na presyo ng bigas. Okay, so ito ang ilan sa mga naibahagi ng ating mga mahal na senador. So, para naman kay Senator Bato de la Rosa, okay, para sa kanya ay isa sa pinakamahalaga ay ang mandatory ROTC. So, ito yung sabi niya, kailangan ng bansa, lalo sa kasalukuyan na meron tayong suliranin sa West Philippine Sea. So, sabi niya, ito ay malaking tulong, no? If ever na kailangan natin ng mga reserve personnels na para sa ganitong larangan. Okay? So, para in case of emergency ay meron niyang tayong maaasahan. Okay, at naniniwala siya kung ito ay mabibigyan ng pansin at mabanggit sa SONA ay makakatulong para mahikayat niya, higit na mahikayat ang kanyang mga kasamahan na maipasa ang bill tungkol dito, ang mandatory ROTC para sa ating mga estudyante sa kolehiyo, no? Na sila magkaroon uli, maibalik itong mandatory ROTC na makatutulong para sa security ng ating bansa. Okay, kayo mga ka-issue, ano pa mga paksa na gusto nyo ring talakayin, bigyan pansin ng ating Pangulo dito sa kanyang SONA 2024. Okay, so hinggil naman sa presyo na 20 million, sinasabi ng tagapangasiwa nito na hindi naman ito ganun kataas, ano? Kasi nga daan-daan ang mga military forces kaugnay ng peace and order na ilalaan dyan. Bukod dito, mga kawani mismo ng gobyerno na ay nasa 200 to 300 personnels ang kasama dyan. At bukod pa rito ang 2,000 na guests. So,
ayon sa kanya ay hindi to kalabisan o hindi ganun kaluho para gumastos ng 20 million para sa SONA 2024. So, ayon sa kanya, ito ay sapat lang. Okay, so mga ka-issue, ano inyong masasabi tungkol sa ating pansamtinalakay sa ngayon? So, type lang ay inyong mga comments and opinions sa ating comment section. So, yan po ang ating paksa. At salamat sa inyong pakikibahagi. Hanggang sa muling pagkikita. Ito po si Madam Issue na nagsasabing bye for now and God bless us all.